Magandang araw, ako si Chenmo. Isa akong ahente ng real estate. 2 araw na ang nakalipas. Nakapagbenta ako ng isang bahay. Sinasabi ng nagbenta na ito ay isang bahay na may masamang kasaysayan. Nanirahan sa bahay na yon. Nag-livestream ka, talagang matibay ang loob mo bilang ahente. Nagtanong ako sa nagbenta. Walang namatay sa bahay na ito. Ay, ang usaping ito. Kahit umabot na sa grupo ng mga taga-suri, nag-review din sila ng mga surveillance. Ang bahay na ito ay talagang malinis. Kung hindi lang dahil sa kaunting komisyon. Ngayon na. Kung walang magyayari at ligtas lahat. Kailangan niyang alisin ang reputasyon ng bahay na ito. Walang usok kung walang apoy. Bakit ang may-ari ng bahay? Kailangang sabihin na ito ay isang bahay ng masama. Sinasabi na tuwing gabi habang natutulog siya, may mga mata na nakatingin sa kanya. Sinasabi rin na tuwing gabi habang natutulog siya, may nagagawa siyang masama. Huwag kang maniwalang hindi totoo. Bilang isang tao na may matinding sixth sense, talagang nararamdaman ko. Yung pakiramdam na may sumusubaybay. Nakakakilabot talaga. Tama ang pakiramdam ng nagbenta. Hindi talaga malinis ang bahay na ito. Ang bahay na ito ay puno ng sama ng loob mula sa isang araw ng trabaho ko. Mas mabuti kung babae. Hindi, okay na. Matagal nang nanood, wala man lang anino. Saan ka makakakita ng ganong bagay sa mundo? May nangyaring krimen sa iyong master bedroom. Walang duda, ito ay isang haunted house. Anong mga bagay ang mangyayari? Nawala ang kuryente. Huwag pumunta. 12:00 na. Nandyan na ang pinakamabigat na presensya ng dilim. Kita na ng pamilya. Babae siya, buhay na tao. Hindi siya kung anong kalokohan. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Lixiume. Nasa bahay ba si Lixiume? Lixiume. Hindi li ang apelyido ng may-ari ng bahay. Hindi rin li ang apelyido ng nagbebenta. Walang tao na ang pangalan ay Lixiume. Baka nagkamali ka ng hanap. Bumalik ka na agad. Sige na. Nakapagpanik lang ang pamilya. Madaling araw na wala namang nangyari. Hindi na talaga makatiis ang kaibigan. Matutulog na ako, paalam. Parang sarili lang ang pinapahirapan. Natutulog ako sa master bedroom, di ba? Sino ang nanonood ng na to? Bakit kaya natulog ako sa sofa sa sala? Hinahanap ko si Lixiume. Nandito ba siya sa bahay? Hindi ito. Yung damit ng batang babae na yon. Putang ina.
Kapatid. Totoo, nakita ko na. Kung ganito ang itsura ko, may mood pa ba akong magbiro? Nawawalan na ako ng lakas at takot. Ang kumatok sa pinto sa gitna ng gabi ay talagang may naghahanap ng kamatayan. At saka, sinasabi mong natutulog ka sa kwarto pero nagising ka sa sala. Maaaring sobrang stress kaya nagkamali ka. Pero sinasabi mong nakita mo ang itim na damit. Baka talagang nagkakamali ka lang. Ako, talagang natakot ako at nawala ang aking kaluluwa. Ako. Sige, kaya tayo. Sinasabi ko na nga bang nagkakamali ka lang sa iyong nakita. Ang itim na damit na sinasabi mo ay malamang natawagin na tassel. Imposible na makita ng malinaw. Hindi ko pa rin maiba ang damit na ito at ang tassel. Talaga namang naniwala ako sa'yo. Isang tawag sa akin ng alas 3 ng umaga ang nagpagising sa akin. Kung niloloko kita, sana'y hindi ako magkaanak at puno ng mga apo. Hindi ba't para makakuha ng ebidensya at para sa seguridad? May mga EC sa bawat kwarto. May AA. May surveillance sa sala at sa kwarto. Naku. Hindi pa nagigising. Tingnan mo kung anong ginagawa mo. Sus Mariosep. Natutulog ka pa pala ng hindi alam. Ay. Kaibigan, sobrang pressured ka na. Talagang nakita ko na. Ganito. Dadalhin kita sa pagtulog ngayong gabi. Walang matutulog sa atin ngayong gabi. Gusto kong makita kung ako ba talaga ang nababaliw. O talagang may problema ang bahay na ito. Huwag mong sabihin hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Kahit na totoo. Kaya kong patayin ulit ang sinuman na nagngangalang Meng. Gising, huwag ka nang matulog. May kumakatok. Bumalik na naman siya. Siya na naman yung naghahanap kay Lixiu Mei. Hanggang kailan ba ito? Bingi ka ba? Walang Lixiu Mei dito. Hinahanap ko si Lixiu Mei. Nasa bahay si Lixiu Mei. Ay. Nakita ko siya kagabi. Ito ang damit na ito. Huwag ka nang magpanggap. Kung magpapaabala ka ulit, tatawag ako ng pulis. Narinig mo ba? Nasa kwarto siya. Nakita ko. Siya. Ang babaeng ito ay parang baliw. Sige na, isang gabi lang, umuwi ka na at matulog.
Hindi, Dream Je, hindi tayo matutulog. Yung babae sa master bedroom, tinuturo ang direksyon ng master bedroom. Sabi pa ng landlord, may problema daw ang master bedroom. Ang weird naman ito. Sino ba ang elevator na yon? Ang weird niya. Yung dalawang may-ari, iniisip na may problema ang master bedroom. Hindi tayo matutulog sa master bedroom. Bakit nga ba tayo nandito? Yung babae, nagkukunwari lang na may espiritu. Tapos, naayos na naman ang problema, di ba? Wala pang natanggap na komisyon mula sa'yo. Baka masira ang reputasyon ng tindahan natin. Sige na, huwag nang magpatumpik-tumpik. Matulog ka na, bukas ay magiging maayos na. Louis Fan. Gising na, wala akong. Hindi ako nagsisinungaling. Pakisabi sa akin kung bakit, oh. Leye. Putang ina, lahat ito ay akin, putang ina. Natutulog ng maayos. Paano nangyari iyon? Halika na. Ginoong Wang. Totoo bang may nangyaring masama? Sinuri ko na. Fingerprint lock. Walang tala ng pagbebenta ng bahay na to. Ayos lang. Malapit nang magliwanag. Ako, maghahanap pa tayo ng isa pang tao. May dumi dito. Nasaan na, huwag nang magsalita pa. Hello. Hindi ako pwedeng maging alkalde. Siguro nagbibiro lang yon. Pagkatapos kumatok, umalis na. Sa aming barangay, madalas ganyan ang mga batang pasaway. Kung mangahas pa silang mang-istorbo, tatawagan ko agad ang pulis. Naririnig mo ba? Boss, sino kakausap? Walang tao dito eh. Kagabi may isang babae na pumunta at kumatok, naghahanap ng isang taong nagngangalang Lixiume. Nakita namin nang binuksan ang pinto. Bakit hindi namin ma-shoot yung kumakatok? Hindi namin ma-shoot. Pero malinaw namang na-shoot namin kayo dalawa. Bakit hindi namin ma-shoot yung taong kumakatok? Paano nangyari iyon? Hindi nakuhanan ng surveillance. Bakit katahimik? May nangyaring masama sa iyong master bedroom. Walang duda, ito ay isang haunted house. Maaaring may mangyaring hindi maganda. Ano? Siguradong may problema ang bahay na ito. Maaaring talagang may nangyaring krimen dito. Pero bakit walang record? Ang nakakaalam na may pumatay dito. Lixiume. Nasa bahay. Yung pinatay.
Yung pinatay ay nandito pa. Nasa kwarto siya. Sabi ng babae. Si Lixiwen ay nasa kwentong ito. Ang kapal ng pader na ito ay higit sa 1 metro. At ang lalim ng kabinet na ito ay hindi tama. Mayroon ba kayong mga tanong? Pangalawang boss. Kung masira ang bagay na to, babayaran natin sa landlord. May likido na sumisirit sa likod nitong aparador. Nasisira ang kahoy. Hayaan niyo ako. Hintayin niyo lang yang walang kwentang bagay na yan. Mga kaibigan, tatapusin na natin agad. Habol tayo. Sinasabi lagi ni Lolo na si Lolo Chen ay walang negosyo. Hindi pa ako naniniwala. Ngayon, talagang naniniwala na ako. Kapag nagsimula na ang kasong ito, baka kailanganin pang isara ang tindahan natin. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Tanging ang mga taong iniiwasan mo lang. Ang walang magandang kapalaran. Pagsusumikap. Salamat. Sinabi niyang hindi na siya babalik sa akin. Huwag. Sabi nga natin, nakatulong tayo para makakita siya ng liwanag muli. Ngayon ay nandito pa. CJ. Huwag na nating pag-usapan yan. Hindi mo ba nakita ang tingin ng hepe sa atin? 2 buhay na tao na nakikipag-usap sa hangin. Akala ng iba tayo ay mga baliw. Matulog ka, bukas wala ng problema. Siguradong wala ng problema. May kakaibang amoy pa rin. Sino siya? Sino kayo? Hoy. Nasaan ka? May malaking problema. Iwanan mo muna ang kaso ni Boss Meng. May mas nakakatakot na nangyayari dito. Talaga namang napasubo ka sa kaso. Talagang may malaking problema na. Nasa bahay ka ba? Pupunta ako sa iyo agad. Araw na. Dapat umalis na siya, di ba? Ako.
Bakit parang pareho ng itim na bilog ng babae na kumakatok? 黑圈儿， Putang ina. Ano? 什么？ Alam ko ba? 知道。 Kagabi. Yung bagay na yun kumatok sa bahay ko. Sabi hanapin si Likin yun. Nagtagal siya buong magdamag, grabe. Nagtago siya sa ilalim ng kumot. Hindi man lang makapagsalita. Naisip ko na maghahanap na lang ako ng master pag umaga. Paglabas ko, nakita ko agad yon. Ang swerte ko. Buong magdamag din kumatok sa bahay namin. Siksipeng, nakipag-ugnayan ka na ba? Nakipag-ugnayan na? Walang kwenta. Natutulog na parang baboy. Sa ugali natin, tayo pa ang nadapa. Sigurado ako na noong gabing iyon binuksan ko ang pinto. Kaya naengkanto yung bagay na yun sa akin. Paano si Ginoong Chen? Anong gagawin natin? Walang mga maruming bagay sa mundong ito. Siguradong may gustong gumawa sa akin ng masama. Sino itong lalaking ito? Kagaya mo. Nakuha sa harap ng bahay. Binigyan niya kami ng mga bagay na ito. Gusto ba niyang makuha ito? Hindi pa tapos ang usaping ito. Wi-Fi. Ano? Ano ba talaga ang background nitong Supreme God na hinihiling mo? Ang pinsan ng girlfriend ko, si Song Xiaoshan. Isang police inspector sa ating lungsod. Gusto naming malaman kung bakit ganon ang pag-isip niya tungkol dito. Kaya kailangan muna naming alamin kung sino talaga siya sa likod ng pader na yon. Pero sigurado kami na mapagkakatiwalaan siya. Kahit sa background ni Chenje, kaya niyang umakyat kahit saan sa lungsod. Ay, Tianje, halika, maupo ka muna. Ah, bayaw. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero may isang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Yung kaibigan ko na discharge kamakailan. Yugo. Yung kay Tian. May mga kaibigan ka ba sa opisina na makakatulong sa atin? Bakit ka nagmamadali? Umupo ka muna. Na-discharge ako dahil dito. Alam ko na yon. Pero malalim ang usapin na ito. Kasama sa kaso ng masakar na nangyari 15 taon na ang nakalipas. Kung talagang gusto ninyong malaman, pumayag kayo sa akin. Tulungan niyo akong hanapin ang katotohanan sa kasong ito. Kuya, huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo sabihin kapag nagkita tayo ng kapatid ko, hindi namin papabayaan. Ang hahanapin ko ay si Kong Qingmei. Siya ang pangunahing suspect sa massacre na nangyari 15 taon na ang nakalipas. Isa sa mga pangunahing salarin. Hinabol siya ng pulis ng buong 15 taon. Akala mo mapapatay lang siya ng tao. At pinatungan pa ng semento sa ilalim ng pader. Isang kaso ng pagpatay sa buong pamilya ng isang babae. Ang masaklap na kaso ng pagpatay noong 15 taon na ang nakalipas. Nagdulot ng malaking gulo noon. Sabi niyo wala kayong pera para sa renta. Kaya binigyan ko pa kayo ng isang buwan na libre. Ngayon, nakakatanggap na kayo ng sahod. Kailangan na nating bayaran ang upa nitong bahay, ha? Ang kuya ko talaga. Kumikita naman siya. Pero ang nanay namin ay may malubhang sakit. Ipinasakay namin siya pabalik para magpagaling. Hay, kung ganito ka pa, magastos ka pa ng kaunti. Isang buwan na lang. Isa lang ang hihingin ko. Isa lang, pakiusap. You. Ikaw ang tanga mo. Naniloko ng mga asong iyon, nang paulit-ulit. Nakatira na ng 6 na buwan, wala ka bang kahit sentimo? Ah. Minsan may sakit ang matanda, minsan may sakit ang bata. Naniniwala ka sa mga kalokohan na ito.
Mahirap ang magtrabaho ang mag-asawa dito. Madali ba para sa akin? Madali lang para sa akin. Madali lang para sa akin, di ba? Pupunta ka ba o hindi? Maliligo na ako. Uy, asawa. Nagpakasal ka sa isang walang kwentang tao. Tay, bakit tayo nandito? Pumunta ang kuya at mama para sa upa. Hindi pa umuwi. Titingnan lang namin. Nakatira pa sa bahay ng iba, at pinatay ang buong pamilya. Isang masakar ng pamilya. Mga may-ari ng bahay. Ang kanyang panganay na anak ay lahat namatay sa loob ng bahay. Nang dumating ang pulis, 3 bangkay lang ang natagpuan sa lugar. Tanging ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae ay hindi nakita, walang bakas. May nagsabi, matagal na siyang patay sa labas. May mga nagsasabi rin siya ay dinukot ng mga hayop na yon. Kung ganoon, ang bangkay sa loob ng pader ay isa sa mga mamamatay tao noon. Si Lix Yume. Ang tunay niyang pangalan ay Liu Jiao. Pagkatapos ay pinalitan niya ito ng Lix Yume. Katapos ng insidente, tumakas siya kasama si Pe Zengxian. Hinahanap siya ng pulis sa kanyang ina sa loob ng 15 taon. Hindi niya inaasahan na matagal nang pinatay siya, 15 taon na ang nakalipas. Karapat-dapat siya. Yung bahay na natagpuan ng bangkay. Sino ang unang may-ari noon? Hindi niya pwedeng hindi alam na may nakatagong bagay sa pader. 3 may-ari na nagdaang panahon. At ang huli, ang apelyido ay Hugh. Hindi ka masyadong kilala sa suspect. Pangalawang may-ari, tinatanggal na rin ang posibilidad. Ang pangunahing suspect ay ang unang may-ari ng bahay. Lanan. Mukhang pareho pa kayo ng apelyido. Isang maayos na tao, isang accountant na ang pangalan ay Jowen. Ano? Ano, Dad? Kapatid, parang bumalik na naman ang almoranas mo. Kung naihi ka, pumunta ka sa banyo. Kapatid Kiang, pasensya na talaga ngayon. Sasamahan ka muna ng kapatid ko. Sa susunod, maghahanda ako ng salo-salo bilang paghingi ng tawad. Naintindihan, sige na. Chayanje, halika, inumin ko ito para sa'yo. Talagang marami akong natutunan ngayon. Talagang nakakabighani ang bagay na ito. Tatay. Nasa City Hall ang kaibigan ko. Sinabi niya sa akin ang lahat. Kailan ka pa nagkaroon ng isang bahay na may masamang reputasyon? Ipinaliwanag ko na ito kay Jing at sa iba pa. Yung bahay ay nakakaapekto sa bayan. Ito ay tungkol sa isang mag-asawa. Sila ay nagbigay ng malinaw na paliwanag. 15 taon na ang nakalipas. May utang sila. Hindi pwedeng magkaroon ng bahay sa pangalan. Kaya, binigyan ako ng pera para bumili ng bahay at ilipat sa pangalan ko. Pero sa totoo lang kanila pa rin yon. Sinasabi mong para sa pera pa rin. Noong taon na yon, bumili tayo ng bahay. Kulang ng 50,000. Gusto na umalis ng nanay mo. Akala ko kapag bumili ako ng bahay, mananatili na siya. Nawala na ako sa katinuan. Tatay. Alam mo ba na si Lix Yume at Lu Zengxian ay gumawa ng isang masakar sa pamilya 15 taon na ang nakalipas? At si Lix Yume pa. Malamang na si Lu Zengxian ang tanga. Kaya, ako ang maglilinis ng gulo. Ha?
Lu Zengxian. 仙 Si Lu Zengxian ang nagsimula. 仙在旗下， Sinasabi mo yung nagtatayo ng pader. Bakit parang mukha ng tatay ko? Chen mo. Makinig ka sa akin. Tatay mo ay si Lu Zengxian. Napakabait mo. Siyempre, hindi possible ayon. Bola-bola lang. Nakatakot lang. Kakatakot lang na panaginip. Binigyan kita ng halaga. Kahapon, nag-isip ako ng matagal. Tungkol sa ugat ng bagay na ito. Nagsimula ito sa massacre 15 taon na ang nakalipas. Ang nawawalang si Lu Zengxian. Ayos na. Huwag mo nang takutin ang sarili mo. Nandyan ang mataas na tao. Kailangan lang itong ayusin. Ay. Mahirap talagang ayusin ito. 难搞啊！求求你救命！ Kailangan itong ipaliwanag ng maaga. 说明 Hindi ko sigurado kung matutulungan kita. 救得了你。 Bakit nga ba naging mahirap? 就难搞了。 May dala kayong nakamamatay mula sa dalawang tao. 来自两个人的致命。 8. Si Ginoong yan ay may malaking kapangyarihan. Pakiusap, mag-isip ka ng paraan para iligtas kami. Ayaw naming mamatay. Sino siya? 是谁？ Nagsiyasat na ba kayo? 查过吗？ Akala namin si Li Xiumei ang kumatok. 敲门的就是李秀梅。 Nakatago si Li Xiumei sa pader. 封在墙里， Ang kanyang paghahangad ay makulong lang sa bahay na yon. 房子里面徘徊。 Hindi siya makalabas. 哎， Sabi mo may nakuha kang isang 什 larawan. 么照片？ Dalhin mo dito, tingnan natin. Oh. Yung babae sa larawan, nakasuot ng itim na damit at pulang sapatos. Malamang si Pek Xiumei ito. Yung lalaking ito ay si Pek Xiuxian, at yung batang babae, 儿 baka anak nila. Impossible. Tinanong ko na si Xiaoyan. Walang anak ang dalawang tiyuhin na ito, sa kanilang pangalan. Narinig ko na rin ang tungkol sa insidente ng pagpatay na yon 15 taon na ang nakalipas. 我也听说过， Tatlo sa isang pamilya ang namatay. 死了3个， May isang 5 taong gulang na batang babae na hindi natagpuan. 找 Hindi alam kung buhay o patay. Sinasabi niyo bang nakakabahala ito? 巧啊！ Ang ibig mong sabihin ay ang batang babae sa litrato ay ang 就是那家 nag-iisang nakaligtas na anak na babae. Ang litratong ito ay isang family portrait. 家父 Maaaring may kinalaman ito sa krimen. 起凶杀案 Ang tanging nakaligtas ay inampon nila. 被他们收养了。 Itong dalawang hayop. Gaano katanda ang batang babae na kumatok? 有多大岁数啊？ Nasa 20 na. 20出头， Bata pa siya. So, gaano nakatanda ang batang ito pagkatapos ng 15 taon? 年之后有多大啊？ Nasa 20 na. Ang ibig mong sabihin ay, itong batang babae sa larawan, siya ay patay na rin. Ngunit siya ba ay hindi inampon ng mga hayop na yon? 收养了嘛？ Sino ang pumatay sa kanya? Si Li Xiumei ay natagpuan lamang matapos ang mahabang panahon ng kanyang pagkamatay. 才被人发现。 Tanging ang mga taong nakatira sa ilalim ng isang bubong 生存的人 ang makakapagpadala ng isang kamatayan ng tahimik. 悄无声息， At ang batang babae na ito 而 ay naggagabay sa inyo upang mahanap si Li Xiumei. 找到李秀梅， Paano niya naman ito nalaman? 又是怎么知道的呢？ 哦， Nakita niya ang buong proseso ng pagpatay kay Li Xiumei. Ngunit, ikaw ba talaga ay babae o yan? Sinasabi lang. Lahat tayo ang papatayin. Hindi. Si Li Xiumei ang aming nadiskubre.
Ipabalik siya sa liwanag. Maaaring ituring kaming kanyang mga tagapagligtas. Tungkol naman sa batang babae. Wala kaming sama ng loob sa kanya, ni hindi man lang kami nagkaugnayan. Tagapagligtas. Walang pagkatao si Lixiume noong siya ay buhay pa. 钱就没人性。 Umaasa ka bang magkakaroon siya ng pagkatao pagkatapos mamatay? Pero kung gusto talaga nilang patayin tayo, matagal na sana silang kumilos. Sinasabi mo bang baka gusto nilang ipagawa sa atin 我们 ang isang bagay? Posible na ang mga larawan ng mataas na takong 高跟鞋 at ang mga ligaya ng paglalakad ay hindi basta-basta ibinibigay sa inyo. 给你们这些东西， Tiyak na may kailangan sila sa inyo. 不求于你们。 Paghahanap ng tao. May mga ganito bang kahirap? Bawat gabi, kumakatok sa pinto, natatakot na ako. Napaka nakakatawa. Karaniwan, gumagamit sila ng mga panaginip 托梦的方式， upang ipahayag ang kanilang intensyon. Kayo ba ay may mga kakaibang panaginip kamakailan? 做过奇怪的梦啊。 Sa panaginip si Opa. At paggising. Siya si Lee Seung-hyun. Malupit. Maging pagnanakaw. Hindi possible. 不可能。 Wala namang koneksyon ang tatay ko kay Lee Xingmi. Tiyak na hindi posible. Dahil nakatuon na sila sa'yo. 他俩已盯上你， Hindi ko kayo basta-basta bibitawan. Maliban kung maunawaan nyo ang tama at mali dito, 其中的是非， baka may pag-asa pa. 还有一线生机。 Sobrang malas naman ng pamilyang ito, kahit ang tanging batang nabuhay. Tatay, huwag kayong mag-alala. Kahit hindi nyo sabihin ang katotohanan, tiyak na ako'y magpupursige. Dahil nahulog na kami sa sitwasyong ito, nais din naming lumabas ang katotohanan. Kumuha ng isang eksperto. Diretso siyang tanungin. Ano ang balak niya? 什么？ Natulungan kayo ng isang tao. Ang pangalan niya ay Xiao King. Maaari siyang ituring na bihasa sa larangang ito. Guru Xiao King, ano ang tunay mong pangalan? Para madali tayong makapag-usap. Ito ang gusto kong ipaalala sa inyo ngayong gabi. Huwag na huwag ninyong tawagin ang tunay na pangalan. Kung hindi, magiging target kayo ng mga pagnanasa ng mga yumaong tao. Tawagin na lang siyang Xiao King. Ah, kasama na ako. 包括我， Huwag niyo ring tawagin ang tunay kong pangalan. Tulad ng si Kieo, 七爷呀， si Lao Zhao o si Lao Qi. 七呀， Huwag niyong tawagin ang mga yon. Ano ang dapat naming itawag sa'yo? Tawagin niyo na lang akong Yanzu. Sige, tawagin niyo na lang akong Lin 就 Zhengying. 叫我林正英。 Ako si Hong Jinshui. Ito ay isang personal na regalo ko para sa inyong dalawa. Mas mabuti kung isuot niyo ito. Kung hindi, baka magka-allergy. Mag-ingat ka, guro. Ano ito? Hindi lang isang tungkulin ang nakatali sa inyo. Kung isa ang tawagin mamaya, 把一个请上来， ang isa ay magiging baliw. 是会发疯。 Ano ang dapat gawin? Mayroon bang paraan? Ang 2 piraso ng jade na ito ay nalubog sa aking tubig ng sunflower. Nadampian ng aking presensya. Kapag sinuot mo ito, matatakpan nito ang 2 pagnanasa sa inyong katawan. Salamat, Tito. Ang mundo ay umiikot. 循环， Huminto ang ilaw sa pula. Galit. Hindi pa nagtagumpay si Yanzu. Huwag magmadali, hintayin mo pa. Nakipag-ugnayan na ako kay Lixiume, mabilis na tanong. Ay, yung taong nakasakit sa'yo, si Zheng Xian ba? 是不是李正贤？ Siya ay sobrang naiinis. Gusto ni Zheng Xian na patayin ka, dahil ba sa krimen noong 15 taon na ang nakalipas. Galit na galit siya. Huwag na nating pag-usapan pa. Ay, nagkakaroon lang ng hindi pagkakaintindihan, nagkakamali lang.
Ate Xiume, hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi niya ibig sabihin yon. Hindi ito tungkol sa mastermind ng pagpatay sa pamilya. Kaya ba? Kaya ba ito ang problema sa simula? Pinatay siya ni Lu Zengxian. Hindi ito dahil sa pagpatay sa pamilya. Gusto ka ni Lu Zengxian na patayin. Hindi ito dahil sa pagpatay sa pamilya. Hindi ito tungkol sa pagpatay sa pamilya. Ano pa ang dahilan? Nag-ampon kayo ng isang batang babae. Yung batang babae na ito, siya lang ang natira sa buong pamilya sa massacre. Pero ayaw mo sa kanya, sapagkat kahit galit ka pa sa kanya, iniwan siya ni Lu Zengxuan. Ito rin ang tunay na dahilan kung bakit ka pinatay, di ba? Ginoo Ginang. Sa plano ninyo noon, walang sinuman ang dapat makaligtas. Kailan pa dapat namatay yung batang babae na yon? Ngunit si Pe Zengxuan ay lumabag sa iyong kagustuhan, at lihim na iniwan siya, at inampon siya. Kaya ikaw ang tunay na utak ng insidente. Shit. Kaya naman siya ay sobrang galit sa batang iyon. Hindi nakinig si Pe Zengxian sa kanya. Naiwan ang buhay. Ngunit si Pe Zengxian ay gustong patayin ang saksi. Patayin si Lixiulian, di ba tapos na yon? Bakit kailangang sirain? Yung sa kanya. Sir. Yen. Ayos lang ako. Pupunta ako tulungan si M. Sige na. Ikaw na lang ang manood. Ako na ang hahabol. Maayos ang takbo ng palabas ng boss. Naiparating na ang impormasyon. Inom ka ng tubig. Nahabol mo ba siya? Malayo, nakita kong nasaktan siya sa binti. Pero pagliko niya, nawala na siya. Kakatapos lang dumaan ng doktor. At may konting concussion. Pero ayos lang, kailangan lang magpahinga. Nanakawan ako ng lola. Walang prinsipyo sa laban. Huwag mo akong mahuli. Sino ang gago? Baka hindi na niya makilala ang sariling ina. Hahaha. Nakita ko ang ilang alaala niya. Nakita ko. Sino ang pumatay? Sino? Sino ang pumatay? May mukha siyang paris ng bansa. Mga 30 taong gulang. May malaking nunal sa kanang tainga. Nang pinatay si Lixiume, hindi lang siya ang nandoon. Mayroon ding isang batang babae na mga 5-6 na taong gulang. Nakita niya ang buong pangyayari. Sobrang abnormal nito. Guro sa pagsasanay. Tignan mo, siya ba ang batang babae? Hindi sigurado. Medyo kahawig. Itong si Lixiume ay pinatay ni Te Zengxian. At ang batang ito ay naroroon sa eksena. Ang pagkamatay ni Lixiume, maaaring may kaugnayan sa batang ito. Ginawa niya ito para sa batang ito, na kayang saktan ang taong katabi sa kama. Talaga bang may halaga siya sa batang ito? Paano niya maaring ipakita sa napakabatang-batang ito, ang ganoong kalupit na tanawin? Mas nakababahala pa ang motibo. Bakit nga ba pinatay ni Lixiume at Li Zengxian, ang buong pamilya? Para lang ba sa upa? Ano ba katindi ang pagiging walang puso, para hindi pahalagahan ang isang batang babae? Talagang napaka-absurd ng dahilan mo para sa pagpatay sa pamilya. Anong nangyari sa'yo? Yung nanakit sa akin, hindi si Lu Zengxian. Kung siya, paano niya malalaman na makakausap tayo ng isang bihasa ngayong gabi? Walang iba, kundi si Lu Zengxian, na nandyan lang sa paligid ninyo. Kamakailan lang ay nakipag-ugnayan kay Ginoong Qi, si Song Xiaoshan. Umuwi at nakita ang tatay at lolo. Ginoong Qi Xiaoshan. Hindi tugma ang edad ng lolo ko. Wow, mukha akong pangkalahatang lalaki. Walang mole sa taina ko. Mas lalong hindi ito konektado sa pagkamatay ni Lixiume. Kakaiba talaga ito. Walang sino man sa amin ang nakipag-ugnayan kay Na Zengxian, kung hindi siya ang taong nandito ngayong gabi.
Bakit siya nandito para guluhin si Zhao Hong? Malinaw na may koneksyon siya kay na Zhengxian at Li Xiumei. 和李秀梅有牵连， At saka, alam din niya na natagpuan ng pulisya ang katawan ni Li Xiumei. 被警方发现了。 At saka, Guru Xiaoqiu, ano ang naiisip mo? May iniwan pang mensahe si Li Xiumei para sa'yo. Kailangan mong hanapin si Li Songxin. O kaya'y alamin ang lahat ng katotohanan. Kung hindi, hindi kayo makakalabas. 就得下去。 Naku. Nasabi ko na tutulong akong alamin ang katotohanan. Sobrang nagtitiwala si Li Xiumei sa atin. Ikaw. Ganyan ka katigas. 角色 Akala mo ba siya ay isang mabuting tao? 不成， Hindi mahanap si Li Chengqian sa Jindu. Mahirap na mahirap ang paghahanap sa kanya. 出南荣登天， Pero paano na ang batang babae? Siya ang pinalaki ni na Zhengxian. 带他 Kung susuriin natin ang dahilan ng kanyang pagkamatay, pwede na siguro nating sundan ang mga palatandaan. Para mahanap ang mga impormasyon tungkol kay na Zhengxian, lanan. Maaaring itong paraan ay epektibo. Yung batang babae ay kamakailan lang. 最近 Namatay nitong 1 taon lang. Yung mga nakatagong damdamin ay nagpapakita ng itsura niya noong buhay pa siya at sa oras ng kamatayan. Kaya siguradong may nangyari sa kanya nitong nakaraang taon. 出了事儿， Madali lang ito. Pupunta ako kay Song Xiaoshan para mag-imbestiga. Ako. Nalaman ko. Si Ju Wei, 21 taong gulang na estudyante, namatay sa aksidente sa sasakyan 3 buwan na ang nakalipas. Kami ay mga kilalang negosyante. Si Duruhai. Shit. Sikat na negosyante. Anong nangyari? Kung si Du Wei ang batang yon, 那个女孩的话， dapat ang kanyang amain ay si Li Zhengxian, hindi ba? 难道 Si Duruhai ay si Li Zhengxian. Hindi ba ito kalokohan? Isang mamamatay tao na naging malaking 姚 negosyante. 慎一变成了大企业家？ Talagang sobrang kalokohan ito. Ngunit ayon sa lohika, 断的话呢？ mayroong 2 posibilidad. Maaaring si Duruhai ay talagang si Li Zhengxian. 正仙本人， O maaaring si Li Zhengxian. 这正仙 Inampon si Du Wei kay Duyu. Si Liu Zhengzhen ay para kay Du Wei. 为了杜宇威， Kahit si Li Xiumei ay naakit niya. Kaya niyang ipamigay siya sa iba. 给别人 Sigurado ka ba? Patay na si Du Wei 3 buwan na ang nakalipas. 钱死的， Gino. Hindi malamang na magkamali ang datos na ito. Kaya may malaking problema na dito. 问题了， Anong problema ba yon? Maaari kong sabihin sa inyo, tulad niya, isang karibal sa pag-ibig. Kung hindi siya pupunta sa tamang lugar, 地方 dapat lang na siya ay magkalat. 浑浑噩噩， Wala siyang kakayahang makapanakit. 本事 Maliban kung may isang tao sa likod na nagkokontrol sa lahat. 控制一切， Nais na ipatupad natin ang mga plano ng taong nasa likod 人的想法去推进 ng buong pangyayari. 事件， At hindi pa ito ang pinakamasama. Ang taong nasa likod nito, tiyak na may iba pang mga gawain. 还有别的勾当。 Anong mga gawain? Mahalaga ito. Kailangan nating mahanap ang abo ni Du Yonghui. Kakaunti lang ang panahon mula nang siya'y mamatay. Basta't mahanap ang abo, maaari kong maalis ang pagkakagapos. 执念， Sinisiyasat din ito ni Chen-je. Lahat ng mga punerarya at sementeryo sa lungsod. Walang problema sa paglibing. Walang cremation, walang libing. 也没买， Hindi kaya nagpasya siyang sunugin sa bahay niya. 烧了。 Ito ang isa pang bagay na pinaka-nababahala ko, ang pagtanggi. 平静， Para sa buhay. Parang narinig ko na si Lolo na nagsabi nito. Pero totoo kaya na mangyayari ito? 这真能实现？ May isang sabi-sabi tungkol sa isang masamang paraan. Tinatawag na siyam na pamatay na palitan ng buhay. Pag-aalay ng 7 buhay. 毁灭， Makakaya nitong makamit ang kamangha-manghang epekto. Ito ay isang masamang mahika na nakakasama. Namamatay ang tao. Paano pa siya mabubuhay muli? Ang mahikang ito ay sobrang nakakatakot. Hindi natin pwedeng hayaang makasama pa ito sa iba. Ang pinakamahalaga ay hanapin ang salarin. Huwag na nating hayaang makasama pa ang ganitong mahika sa iba.
Paano ginawa ng lolo mo? Tandaan mo kung anong zodiac sign ang gusto mo. Ganon din tayo. Alam mo na kasi na ayaw ko nitong mga bagay na to. Tapos tinatawanan mo pa ako tungkol dito, ha? Ginoo, paano mo napagpasyang? 那您是怎么断定 Si Dui Wei ay babalik sa buhay. 就是要回生的呢？ Yung bangkay ay hindi nasunog. 既没有火化， At hindi rin inilibing. Ito ang pangunahing kondisyon ng masamang mahika ng 7 kill. Ang bangkay ay kailangang buo at walang sira. 无损。 Ibig sabihin, 说 ngayon ang pinakamahalaga sa atin ay makahanap ng katawan ni Dui Wei. 尸体 Pero nasaan kaya siya? 啊， Sa mga ganitong lihim na gawain, 见不得人的勾当， tiyak na itinatago nila ito ng mabuti. 越深越好。 Saan sa tingin nyo? Ang pinaka nakatagong lugar? 你呀， Sa bahay. Ah, sa wakas ay may naisip na siya. 这总算开了一回窍。 Ang galing. Lanan. Ginoong Pito. Uy, kayo ba'y may sira sa ulo? 你们神经病啊！ Matanda na ako. 大把年纪了， Pinasasagawa niyo sa akin ang ganitong bagay. Ayokong masira ang aking reputasyon. Ginoong Pito. Ay, sobrang sakit ng ulo ko. 那厉害！ Hindi pa ako gumagaling mula sa concussion. Ay naku, tawagan mo agad ang 120. Tawagan mo agad ang 120. Ay naku, ate. Masanay ka pa sa ginawa mo kanina kaysa sa akin. Dumating na tayo, anong hinihintay mo pa? Ay, dumating na tayo, ate. Natakot lang ako na ang masamang magic ni Kisha ay makasama sa mundo. 危害人间嘛！ Sige, Ginoki. Ako at si Chen mo ay hindi rin naman para sa kaso ng pagpatay noon. Para mapanagot ang salarin. Kung ang bangkay ni Dui Wei ay nandito, ang pinakamalaking posibilidad ay kamatayan. Na, 等了等。 ang puting kandila ay para sa pagluluksa. 丧事 Ang pulang kandila ay para sa kasiyahan. Hindi akalaing kamakailan lang namatay. Bakit lahat nag-ilaw ng pulang kandila? Napaka hindi tama nito. Patay na ang tao, ano pang masasamang espiritu? Masamang espiritu. Nabigla ako. 一条， Ito ay gamit na ginagamit lamang sa gabi ng kasal. Kasalan. 婚 Si Dui Wei ay hindi pa nalilibing. 还 Sino ang nagdiriwang? Ang katawan ni Dui Wei. 9 na beses sa 10 ay nandito sa villa na ito. Totoong may kasalan. Nasa itaas ang mga bagong kasal. Puno ang mga bisita. 鞋 Nakasuot ang ikakasal ng pulang damit. 嫁衣 Pulang belo ang nakatakip sa mukha. Hindi makita ang tunay na anyo. Buhay. 8. Bakit hindi tayo kumuha ng litrato para sa kasal? Bakit kailangan pang iguhit? Haha. Anong klaseng lugar ito?
Putang ina. Huwag kang mag-alala, gising na siya. 来， Anong nangyari dito? Nakauntog ka rin ba? Ay, tignan mo pa. 来看呀， Tignan mo pa ng kaunti. Mas marami na ang mga bisita sa larawan. Dalawang tanga. Naiintindihan mo ba, ate? Anong nangyayari sa atin? Nandito tayo para hanapin ang katawan ni Daoyu. Bakit ako nakatitig sa nakakatakot na larawang ito? Ito ay isang nakakatakot na larawan. Ang mga normal na tao ay hindi naglalagay ng larawan ng sapatos sa kanilang bahay. Ang nakakatakot na bulaklak na ito ay makakapagpabago ng isip ng tao kapag tumagal. Medyo kakaiba si Duruhai. 有点邪门儿。 Mag-ingat kayo. Sino ba talaga ang babae sa larawang iyon? Sinasabi na namatay ang asawa ni Duruhai ilang taon na ang nakalipas. Sa villa na ito, tanging si Duruhai lamang ang may mga bakas ng pamumuhay dito. Walang ibang tao. Kasal na siya sa bagong asawa. Hindi ba't dapat kasama niya ang sarili niyang asawa? Itong si Duruhai. Baka si Duiwei ang pinakasalan niya. Mukhang hindi ganito kadali ang bagay na ito. Bakit parang naisip kong nandito na siya? 他好像来过这儿。 Ganoon din ang pakiramdam ko. Kakaakyat lang namin dito, wala kaming pamilyar na bagay. Pero direkta niya kaming dinala. Nasa labas ng banyo sa unang palapag. Sa tingin mo, kilala ba niya si Duhai? Siyempre, mas mataas siya sa iba. Pero isa lang siyang karaniwang tao. Wala talagang pagkakataon na makilala ang isang taong katulad ni Du Wenhai. Kaya, talagang nakalusot siya. Walang nakasarang pinto sa bawat kwarto dito. 上锁， Tanging itong kwarto lang ang nakasarado. Kaya siguradong may laman ito. Mahalaga ito kay Duruhai. Ang katawan ni Duiwei. Nasa loob ba ito? Hindi ito mabubuksan, kailangan ng hydraulic cutter para dito. Ate, ano ang trabaho mo dati? 是干啥的？ Noong bata ako, nag-aral ako ng 2 taon sa pag-lockpick. Ah, nga. Paano magiging asawa ni Duruohai ang kanya? Alam ko na kung nasaan si Gi Zengxian. Nasa ibang lalawigan siya para sa isang kaganapan. Sinasabi mo bang si Duruhai ay si Ka Zengxian? Mayroon silang isang karaniwang katangian. Na pareho silang may damdamin kay Duiwei. Na hindi normal. Ang masamang pag-isip ni Zengxian kay Duiwei 武以为心存的那份龌龊心思， ay hindi maaaring payagan ng iba na ampunin siya. Ang tanging paliwanag. Siya ay si Duruhai, 就是杜如海。 isang mamamatay tao. Paano posible na biglang magbago at maging isang kilalang negosyante na mayaman na bilyon? 7 nakamamatay na mahika. Ayon sa aking kaalaman, walang ganitong sining ng muling pagkabuhay sa mundo. Ang mayroon lamang ay ang paggamit ng kontrol sa isip upang ipataw ang sariling kalooban at katangian. Sa ibang tao, ito lamang ang maaring ipaliwanag. 解释了， Ang insidente ng pagpatay 15 taon na ang nakalipas ay talagang katawa-tawa. Dahil sa upa, pinatay ang isang pamilya ng walang dahilan. Talagang walang batayan ito. 狡猾， Yung kaso noon ay talagang nakakalungkot. 确实很惨。 Dahil sa ganitong katawa-tawang dahilan, pinatay ang isang pamilya. Ngayon, sa tingin ko, gahanda sila para sa 7-kill illusion technique. 换命术做准备。 Hindi lang yun ang namatay noon. 7 ang kanilang pinatay. Si Duruhai ay may malalim na kasalanan. Kailangan kong dalhin siya sa batas anuman ang mangyari. Naging Duruhai siya. 如海， Ipinapakita nito na matagumpay niyang nagamit ang 7 pagpatay na kapalit ng buhay. Ngayon, patay na ang kanyang minamahal. 心爱的人死了， Tiyak na maghahanap siya ng paraan upang buhayin siya. Duwei, kayong dalawa ang bagong alay.
新的祭品。 Ito. Mayroon ng dalawang biktima. Ginoong Qi. Ibig bang sabihin kung alisin si Du Yuwei? Kaya wala ng target si Duruhai na magpasok ng masamang mahika. Kaya ligtas na tayo. Hindi na rin magkakaroon ng iba pang masasaktan. Nagsimula na ang 7 kamatayan na kaluluwa na mahika. Ngayon, wala pa rin akong tiyak na paraan para mapalayas ang pag-isip ni Du Yuwei. Ngayon, wala na bang paraan talaga? May paraan pa rin naman. Basta't mahanap natin ang araw, buwan, at taon ng kapanganakan ni Du Yuwei. Maaaring hindi pa alam ni Duruhai ang mga ito. Noong nangyari ang insidente, nakaw niya ang lahat sa bahay ni Du Yuwei. Posible ba? Baka nasama na rin ang mga dokumento ni Du Yuwei. Tama, posible yon. Malamang. Sige na, subukan nating maghanap dito sa kwarto. Maghanap tayo dito sa silid na ito. Ah, Diyos ko. Anong ginagawa mo? Kakaibang bumuka ang mga mata niya kanina. Nakatitig siya sa akin. Hindi rin siya bumubuka ng mata. Baka nagkakamali ka. Kung talagang bumuka siya ng mata, 真的睁开了眼睛。 ibig sabihin, nararamdaman na niya na nandito tayo. 来了， Hahaha. Ha. Hey, hey. Hey. Hey, talaga? Nakakaaliw ka ha? Gumawa ng tamang bagay. Tigil, tigil. Ipinapahayag sa Sanguang. Ipinapahayag sa Jiuquan. Ipinapaalam sa mga bundok at dagat. Ang araw at buwan bilang saksi. Kung ikaw ay magtataksil sa mabuting tao, ang tapat na puso ay nakaukit sa buto, magiging tanyag magpakailanman. Sa mga salitang ito, 天 puno ng pagmamahal. Talagang nakakabilib ang taos pusong ito ng bagong kasal. 一片诚心啊！ Isipin ko lang kung sino ang sumulat ng kasal. Parang may pagka-obsessive ang pagkakasulat ng kasal ah. Ngayon ay ayos na. Hindi na tayo mamamatay. Dapat lang na hindi rin kayo mapahamak. 该绝呀， Hey. Ngayon kailangan lang dalhin ang katawan ni Du Yuwei palabas. 带出去。 Maghanap ng lugar para sunugin ito. Gagamitin ko ang kanyang peksa ng kapanganakan para pawiin ang kanyang pagnanasa. Sa ganitong paraan, hindi na siya muling manggugulo sa inyo. May tao. May tao. Ayos lang ba? Tumakbo ka na. Kapag nahuli, kailangan itong pakuluan. Ano ang gagawin niya? Kapag na-miss ito, wala nang susunod na pagkakataon. Ano bang pakialam ko dyan? Kung makapasok ka, talagang wala ng pag-asa. Bilisan mo, isulat mo ito at tumakbo ka na. Ako. Kayo pa talagang magnanakaw sa bahay ni Boss Du. Hindi kayo natatakot ah. Hindi nyo ba alam kung anong lugar ito? Akala nyo ba dekorasyon lang kami? Naku, alam na nila na nandito tayo. Naghihintay sila sa atin dito. Hindi lahat dapat dito masira. Kung lahat ay pumasok, sino ang maghahatak sa kanila?
Kailangan ko bang ganyan kalakas? Talaga bang may kailangan? Sumusuko ako. Sumusuko ako, huwag akong electrocute, huwag. Shit. Diyos ko, anong ginagawa mo rito? Ang bayaw ko ang pinakamalakas. Nakakakilabot ka, kuya. Alam ko na ang tungkol sa kanlurang rehiyon at kay Matandang Meng. Huwag kang mag-alala, hahanapan ko ng paraan para iligtas siya. May mali rito. May nakakaalam na pupunta tayo kagabi sa bahay ni Duruhay. At nandun din ang misteryosong tao na sumira sa seremonya noong gabing iyon. Siya, ang taranta, nagdala pa ng motorsiklo para salubungin ako. Pero siya ang sumira sa seremonya nung araw na yon. Sadyang ayaw niya akong ipagpatuloy pa. Bakit siya tumulong sa akin? At saka, paano niya nalaman na pupunta kami sa bahay ni Duruhay kagabi? Kung ganun ang sinasabi mo, parang alam ng buong mundo na si Chen Mo ay pupunta sa bahay ni Duruhay. Pero biglaan lang ang desisyon namin. Ang nakakaalam lang ay sina Lao Mo at Qi. Si Lao Mo ay hindi libre. Baka si Ginoong Qi. Pumasok na rin si Ginoong Qi. Hindi kaya may nagmamasid sa inyo. Napasok ko na ang mga taguan ni Lixiumei at Di Zengxian. Sobrang hirap ng buhay ng ina at kapatid ni Lixiumei. Walang-wala. Di nagtagal matapos ang insidente noon. Nagpadala si Lixiumei ng malaking halaga sa bahay. Maaaring ito ay bayad sa pagsusulat o bayad sa pag-upa. May nag-hire kay na Zengxian at Lixiumei gamit ang perang ito para gumawa ng kaso ng pagpatay sa buong pamilya. Pinatay si Du Yonghuai. Mas kakaiba pa ang pamilya ni De. Ang ama ni na Zengxian ay hindi kasing yaman ng pinakamayamang tao sa ating lungsod. Mas komportable ang buhay nila bilang mga pinuno. Sa tingin mo, baka si Duruhay ang nag-hire kay na Zengxian at Lixiumei? Hindi. Duruhay. 7 pagpatay na salamangka. Nang sinabi mo iyan, naisip ko ang isang hindi nalutas na kaso sa katabing lungsod. Noong panahong iyon, 7 tao ang namatay. Napakakakaibang kaso. Hanggang ngayon ay hindi pa nalulutas. Kaya noong mga panahong iyon, may 2 insidente. Ang unang insidente ng pagpatay ay dahil sa bayad na serbisyo. Kaya ang ikalawang layunin ay gawing si Tazeng ang maging Duruhay. Sino naman ang unang dahilan nito? Paano niya naisip ang ganitong masamang paraan? Sa likod ni Tazeng, siguradong isang taong may makapangyarihang kasanayan at matindi ang plano. Pero sa mundong ito, walang tunay na paraan para mapabalik ang buhay. Lahat ay mga paniniwala sa kababalaghan na nagdudulot lang ng kapahamakan. Malamang na ang nag-utos kay na Zeng ay yung taong sumira sa ritual. Bakit pinakawalan na lang yung matandang iyon noong araw na yon? At ibinenta pa ang Chengdu. Sige, naintindihan ko na. Pinalaya na si Ginoong Qi. Ibinenta pa ako. Yung matandang iyon, mas malalim ang tubig kaysa sa iniisip natin. Talagang hindi basta-basta. Ito, hindi naman ito mali, di ba? Mag-ingat ka, pupunta ako para tingnan. Lumubog at muling umangat. Katarungan ng mga tao. Para sa'yo. Bakit ka nakatungo? Kuya Xiao. Tingnan mo nga. Parang nalilito ako. Sino yung babae na yon? Yung nagdadala ng sulat para siyang bulag. Hindi niya makita na may nakatayo sa likod niya na ganon. Siya yon. Du Yuhui.
Ito ang taong hindi tumitigil sa pagkatok sa inyo. Pero bakit hindi ito nahuli ng mga naunang kamera? Itong kamera mo, talaga. Mali ang pagkakaset up ng kamera mo. Sobrang mali nga. Sinasabi mo na hindi ito nahuli dati, pero nahuli na ngayon. Hindi ba't natapos na ang tinatawag na 7 kills? Talagang nagawa niyang magpaka-aktibo. Sige na, wag na muna siyang isipin. Ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas si Lao Wang. Itong sulat. Mukhang galing ito kay Duruhai para sa'yo. Tawagan mo muna siya. Sino ka? Ikaw si Chen mo, di ba? Dahil may hostage ka na. Dapat ibalik ito sa may-ari. Ganun lang, ikaw at yung dalawa mong may apelyidong Meng. Huwag nang magdusa sa pagkakakulong. Naiintindihan mo. Ano bang gusto mong gawin? Simple lang. Ibigay mo sa akin ang bagay. Palayain mo ang tao. Sige, ibigay mo na agad ang bagay sa kanya. Tayo ay parang karne sa chopping board. Palayain mo muna ang tao. Bago ko maibigay sa iyo ang bagay, naghahanap ka pa ng kondisyon. Alam mo ba kung sino ang na-offend mo? Dahil alam ko kung sino ka. Kaya pinapayagan kitang palayain muna siya. Para hindi mo na kailangang matakot na hindi ako tutuparin ang usapan. Maliban na lang kung ayaw ko na. Malapit nang makalabas ang kaibigan. Pinalaya na si Lao Meng. Ngayon. Yan. Nandito na ang mga bagay na dinala ko para sa'yo. Ha? Mabuti at nakakaintindi ka. Kinuha mo ang mga bagay ni Boss Du dati. Ngayon ay ibinabalik mo na. Huwag mong isama ang mga maliliit na tao sa iyong sama ng loob. Huwag makipagtalo sa mga katulad namin, haha. May mga maliliit na tao ring nagtatangkang magnakaw ng mga bagay mula sa bahay ni Boss Du. Kapatid, naibalik ko na ang lahat ng bagay para sa'yo. Walang dahilan para ganyan. Itaas ang tao. Sige, Kuya Kwan. Hindi ako makialam sa mga bagay nyo. Sino ang may lakas na galawin siya ngayon? Papalabasin ko kayong lahat. Ay, mukhang sawa ka na sa buhay. Sino ang may lakas na subukan ulit? Sinasabi ko sa inyo. Dati akong pulis na inspektor. Saan nakatira ang mga magulang? Anong opisina ng asawa mo? Saan nag-aaral ang anak mo? Alam ko ang lahat ng ito ng mabuti. Maniwala ka o hindi, mamaya ay isasama ko ang buong pamilya mo. Anong tinitingnan mo, tao ito? Magaling, bata. Sige na, malupit. Huwag mong gawing kalaban. Palayain na sila. Umalis na. Kuya, hindi ka ba natatakot na hindi tayo papayagan ng mga yon na umalis? Anong kinakatakot ko? Ang galing ni Kuya. Hindi mo ba napansin yung mga gago? Sa huli, hindi man lang makapagsalita ng kahit na ano. Pero sinasabi ko, talaga mong nakuha yung personal na impormasyon nila. Siyempre, hindi naman pwedeng. Lahat yan ay illegal. Binabantaan ko lang sila para matakot. Usong pelikula na. Tapos maligo, kukunin ko si Lao Meng. Saktong pupunta ako magpapaligo. Bibili ako ng sigarilyo. Pagkatapos magmamadali akong umuwi. Baka sakaling makatulong tayo sa paghahanap ng tao para kay Sunzi. Magtiwala ka sa amin. Sobrang maingat ako.
Sugod. Sinabuhay akong inilibing. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako, Ayan. Wala na rin akong cellphone. Kaya pala ikaw, itim na boss. Namatay ka na may ngiti pa. Akala ko gusto mo akong patayin para manahimik. Palabas, pakawalan mo ako. Hayaan mo akong lumabas. Hayaan mo akong lumabas. Kung mamatay ako, sino ang magsusulat ng kanilang Xuanzao? Sino ang hihinto sa masamang mahika ng Donghae? Ay. Halika na, halika na. Halika na, halika na, halika na. Halika na. CJ, sige na. Nandyan siya. Hey. Sige na. Nakatakot ka sa amin. Habang bumibili lang ng sigarilyo, nawala na siya. Putang ina. Hinanap ka namin at ni isang patak ng tubig, hindi pa kami nakainom. Nawala na ang mahigit 100 kapatid pero hindi pa rin natagpuan. Pumunta ka na sa impyerno. Anong silbi mo, ha? Kung hindi mo kayang lumaban, huwag ka nang humingi ng tulong. Talagang hindi ko kasalanan. Sino ba ang makakapag-isip noon? Nasa gitna ng pag-ihi, bigla na lang inatake. Sige na, dalhin na sa ospital. Hindi ako nagnakaw. Huwag mo akong istorbohin. At yung pagpapalibing kay Chen mo ng buhay, naalala ko yon. Sa huli, makakakuha rin sila ng karma. Sinong tumawag? Sa mga tao ni Duruhai. Sabi nila na kagabi pumunta ako sa bahay nila at nangupit. At pinapabalik pa nila. Huwag naman, hindi ako bobo. Sino nang magtatangka na pumasok sa bahay nila at mangupit? Nangupitan na naman. Siguro may isang mahalagang bagay na nawala sa kanila. Kung hindi, hindi kanila tatawagan. Karamihan sa kanila ay iniisip na nagnakaw sila sa bahay niya para palitan ang buhay ni Chen Mo. Baka si Zhao Laoqi yun. Ay, bahala na. Ano bang tawag dito, kaparusahan? Oh, tama, sino ba ang tumulong sa'yo? Kapag sinabi ko, baka hindi kayo maniwala. Si Du Yuwei ang tumulong sa akin. Yenan, ibig sabihin ba ay may ugnayan pa sila? Si Chen Jie, si Du Yuwei ay asawa ni Du Zuhai. Mas nakakabigla pa. Nang iligtas ako ni Du Yuwei, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay. Buhay siya. Hindi ba't si Du Yuwei ay talagang nabuhay muli? Kung patay ka na talaga. May duda ako na may nagkukunwaring si Du Yuwei. Tama nga, wala namang ganoong karaming mga demonyo at espiritu. Pero kung ganito, yung taong ito nagkukunwaring si Du Yuwei at palaging gumagabay sa inyo. Kadalasan ay gusto niyang iparusa kayo kay Duruhai. Bakit kaya hindi na lang niya kausapin si Duruhai para maghiganti? Mas madali sana yon. Baka hindi siya makalabas o makalapit. Alam ni Duruhai ang mga bagay-bagay. Yung ganitong tao, hindi rin naman nagkukulang sa pera. Basta maglabas lang ng pera para mag-hire ng isang eksperto. Natutulong sa kanya magplano. Maaari pa rin siyang protektahan. Si Zhao Laoqi. Ito ay tama na. Si Zhao Laoqi ang mataas na tao na yon. Bakit siya gagawa ng bagay na makakasama sa interes ng Donghae? Hahaha. May mga hindi pagkakaintindihan kami ni Ginoong Chen at Ginoong Meng dati.
Hindi ito naging masaya. Dagdag pa, nasaktan si Ginoong Chen. 受了伤。 Kaya't sinadya kong dumaan upang magbigay ng pagbisita. Kahit sino pa si Boss Du, personal pang pumunta dito. 亲自来一趟。 Natatakot ako na hindi kayanin ng mga kapatid ko. Ay, anong sinasabi mo naman dyan? 哪里话呀？ Kumita lang naman ako ng kaunting pera. 个臭钱而已， Hindi naman ako mas mataas sa iba. 很高贵， Sigurado akong nakita na ninyo ang sinseridad ko. 看出来我的诚意了。 Noong nakulong si Ginoong Meng ng ilang araw. 孟先生蹲了几天， Pasensya na po talaga. 我深表歉意。 Pumunta pa ako dito. 登临 Humihingi ng tawad. Halika, bilang tanda na naayos na ang ating hindi pagkakaintindihan. 表示我们的误会解除。 Magkamay tayo. Hahaha. Siyempre, negosyo ka rin naman. 你也是生意人嘛， Sa negosyo, ang pinakamahalaga ay ang magandang pakikitungo para kumita. 最重要。 Boss Lu. Ayos na. 好了， Hindi ba't lahat ay masaya na? 欢喜了吗？ Dahil naayos na ang hindi 误 pagkakaintindihan. 会已经解除了， Maaari mo bang ibalik sa akin ang aking mga bagay? 我的东西还。 Gurugo, matalino po kayo. Sa tingin nyo, mayroon pa ba akong lakas ng loob na magnakaw sa bahay nyo? Mukhang nagkamali ako sa inyo. Naku, pasensya na. 罪 Ginoong Chen. Sa totoo lang, may koneksyon pa rin tayo. 还是有些缘分。 Hindi ko alam kung maintindihan mo ang ibig kong sabihin. 我这句话的意思， Isa lang akong simpleng mamamayan. 小老百姓 Paano tayo magkakaroon ng kapalaran? 没有缘分啊。 Ang iyong ama ay si Chen Gowen, di ba? 是叫陈国文吧？ Matagal na tayong magkakilala. 没有， Possible yon. Wala namang gaanong nagawa ang tatay ko. Paano pa naman siya makikilala sa isang taong katulad mo? Huwag mong sabihin ganoon. Medyo magkamukha kayo ng iyong ama, ah. 还有点像啊。 Haha. Ang distansya kay Boss Du ay nagdudulot ng ganda. 好， Kaya't panatilihin ang distansya. 保持距离， Ay. Sana'y panatilihin niyo rin ang distansya. 人也要保持距离。 Sa wakas. May mga bagay na pwedeng hawakan. May mga bagay na kapag nahawakan, 一旦碰了， ay talagang nakamamatay. Nalaman ko na may isang tao sa Lujiagao na tinatawag na Lujun. Ang anak niya ay gumawa ng isang massacre 15 taon na ang nakalipas. Sa tingin ko, ang taong nakapagbigay buhay sa ganitong halimaw. Kadalasan, hindi naman maganda ang mga bagay na yan. Mali ang iyong sinabi. Ang ama niya ay ang ama niya. Siya ang dahilan kung bakit hindi makasama ang pamilya niya. 不及家人， Siguro masyadong makitid ang pananaw ng mga kabataan. 有些太狭隘了吧？ Kung, sasabihin ko kung sakaling may mangyari sa dalawang taong nasa likod niya, ipapadala niya ang buong pamilya niya para makakuha ng disability certificate. 张残疾证。 Ang mga kabataan ay dapat pahalagahan ang pagkakaibigan at pagkakasunduan. Huwag masyadong mabigat ang galit sa puso. 不要太重。 Ay. Pakibati sa iyong ama mula sa 叫你 akin. 的父亲问好。 Paalam. Nakuha mo. Hi. Kung alam niya ang aking pinagmulan, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na kumilos. Akala mo ba talagang bumati siya sa iyong ama? Kung hindi ko siya babantaan, pareho kayong magkakaroon ng problema ng tatay mo. Pero huwag ka masyadong mag-alala. Sa lakas ng pamilya namin, hindi siya magkakaroon ng lakas na galawin tayo sa ngayon. Sige na. Sabi ng doktor, ang gamot na ito ay pampatulog. Magpahinga ka ng mabuti. Nandito kami para sa'yo. Ay. Paru-paro. Sino siya? Ano ba talaga ang gusto mong gawin?
Notebook. Sign check ko na yun. Hindi ka nagsasalita. Akala ko pumayag ka na. Alam ko ang mga ginawa niya sa akin. Sapat na para siya ay maparusahan ng kamatayan. Kaya nagsulat na ako ng reklamo para report siya. Nasa kanyang kamay ang liham ng reklamo. Hinampas niya ang liham sa aking mukha. Sinabi niya sa akin na naglalaro ako ng apoy at nasusunog. Noong gabing iyon, sobrang tindi ng aking natamo. Gumamit siya ng lubid sa aking leg. Pinadapa niya ako sa lupa tulad ng aso. Itong si Duruhay. Hunyo 15. Huwebes. Ngayon. Hunyo 15. Huwebes. Ngayon. Nakita ko ang ikaw noon. Noong namatay si Lixiume noon. Pinipigilan niya akong makita. Siguro mabuting tao siya. Pero naaalala ko na lahat. Noong panahong iyon, siya ang bumili kay na Zhengxian at Lixiume. Pinatay nila ang buong pamilya ko. Kailangan din niyang mamatay. Walang makakataka sa mga taong pumatay sa aking mga magulang. Gusto kong magbayad sila ng karma. Nakita ko ang nasa likod ng lahat. Yung nasa likod ng kasamaan at kabutihan. Ang sandata. Repolyo. Gising na. Patay na ba ako? Ngayon ay buhay na buhay ako. Paano ako mamamatay? Hindi ako patay. Buhay na buhay ako. Bakit kayo umiiyak? Ito ba ay isang ilusyon? Bata. May anak ako. Saan galing ang bagay na ito? Ano ito? Saan ito galing? Si Duiwei ay gustong makipagtransaksyon sa atin. Tutulungan natin siyang mahanap ang bata. Sasabihin niya sa atin ang tungkol sa likod ng tao ni Li Zhengxian at ang bata. Si Duiwei ay may anak. Batang ito. Malamang ay anak ni Duruhay. Gustong-gusto ni Duruhay si Duiwei. Kaya dapat ay gusto rin niya ang batang ito, di ba? Bakit siya namatay kung gusto niya? Kakatapos ko lang mag-check. Walang record ng panganganak si Duiwei. Ngunit may nakakagulat na balita. 3 buwan na ang nakalipas. Si Duruhay ay may isang feng shui sa pinakamalaking sementeryo sa lungsod. 3 buwan na ang nakalipas. Hindi ba't iyon ang panahon na akala ni Duna siya ay bagong isinilang, kung hindi ipinanganak ang bata? Bakit siya gumastos ng 3 milyong para bumili ng feng shui? Baka hindi pa ipinanganak yung batang ito. Kasama na siyang nasangkot sa problema ni Duiwei. Ibig sabihin, pagkatapos mamatay ni Duiwei, kahit na tama ang hula mo, yung bata ay hindi pa buo ang anyo. Yung larawan ng pumanaw na sanggol ay ilang buwan nang nasa tiyan. Sa tingin ko, itong batang ito ay isang profesional lang. Katulad ng kanyang ina, pareho silang nasawi ng walang awa. Nakakalungkot talaga, ha? Master Chen, baka mas maganda kung makikisama ka na lang kay Lao Qizhao. Sigurado siyang iniisip na may talento ka. Ano man ang mangyari, si Duiwei ay palaging naging ating pagkakataon. Kung gusto nating malaman ang katotohanan, kaya kailangan nating pumunta dito. Wow! Lanan. Napakasamang bagay nito. Hindi pupunta. Tiyak na hindi pupunta. Nayayos na ang mga security at iba pa. Baka hindi pa dumaan ang ibang tao. Sino ang security?
Ay, hindi, may kumakapa ba sa akin sa puwet? Ay, may sakit ka ba? Bakit ka namamura? Sino ang nakakaalam kung sino ang kumakapa? Sino ba ang interesado na kumapa sa puwet mo? Hindi ka naman babae. Nabaliw ka na yata. Wala na kayong katapusan, ano? Nagsasagawa ba kayo ng ganitong biro sa ganitong lugar? Nangakaka kami. Talagang wala kaming nararamdaman. Putang ina. Nakarating na tayo sa palasyo sa tubig, ha? Sino ba talaga? Ang babaeng ganito kabastos. Hoy, sabi ko. Bakit wala ni isang tao ang humahawak sa akin? Baka naman masyado akong mabigat. Sige, kayo na ang maghukay. Titignan ko lang sa paligid. Eight. Inutusan kami ng ina niya na kunin ang kanyang anak. Hindi naman namin huhukayin ang iyong libingan. Mabait ka naman. Pakibawasan ang iyong galit. Huwag mo na kaming pahirapan. Kung talagang walang laman ang iyong puso. Babalik ako at susunugin ko para sa iyo ang 2 papel. Ay, asawa ko, huwag kang gumalaw. Ito. Anong laman nito? Ginoong Chen. Bakit hindi tayo tumakas? Huwag kang matakot. May paraan ako. Mga alituntunin ng mundo, huwag saktan ang taong may ngiti. Kung sabay-sabay nating siya papakainin, baka maging okay na siya. Ay, naku. Papa. Hindi pwedeng dito matagal. Naku, mga tao ni Duruhay. Nasira na ba ang mga ECA? Paano nalaman ni Duruhay? Nalaman nilang hindi na gumagana ang CCA. Siguradong may tao nang ipadala dito agad. Bakit ka pa nakatayo dyan? Tumakbo na. Ate, susundin ko rin ang mga alituntunin ng mundo. Pakiusap, huwag masyadong mahigpit. Tulungan niyo kaming pigilin ang mga walang hiya sa likod. Tumingin ka sa likod. Dadalahin ko sa iyo ang puwit ni Song Xiaoshan. Para makapagpaka-enjoy ka, paalam. Sugod, 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 bilisan. Kuya, sa balikat lang, sa balikat lang. Huwag mo namang tapakan ang ulo ko. Anong ginagawa nila? Parang may sakit. Naliligaw siguro. Talagang may ginagawa ang ate na ito. Babalik ako, bibigyan ko siya ng 2 papel. Ikaw rin na. Yung puwit mo. Babalik ka, tandaan mong dumaan at hayaang mahawakan ng ate. Hahaha. Paano natin ibibigay ito kay Duiwei? Ano pa ang magagawa? Hintayin na lang siyang dumaan. Matutulog ako sa sala. Kayo na lang ang pumunta sa kwarto para magpahinga. Nandito na ang bata, dinala ko siya. Para mapagsama-sama kayo ng anak mo. Pinagdaanan namin ang maraming paghihirap. Kaya ngayon, pwede mo bang sabihin sa akin? Sino talaga siya?
Sabihin mo sa akin kung sino siya. Mahuhuli namin siya at mapaparusahan. Sabihin mo sa akin. Sino talaga ikaw? Bakit nagkukunwari kang si Dui Wei? Ginoong Lin. Ako rin ang nakaranas noon. Sa ganitong paraan, inaamin mo na. Hindi ito anak ni Wen. Sino ba talaga siya? Anong nangyari? Nakita ko na naman si Dui Wei. Tama ang hula ko. May nagkukunwaring siya. Akala ni Du, yung nakita natin sa bahay ni Xiong ay peke. Palagi niyang pinapatnubayan kung sino talaga siya. Hindi ko alam kung ano ang maaari kong tiyak na masabi. Siya rin ay isang saksi sa krimen noon. Noong panahong iyon, bukod kina Xiume, Dui Wei at Duruhai, ikaw ang kanilang tadhana. At si Enye. Du. Patuloy kong naririnig siyang sumisigaw ng fuguang. Fuguang. Marahil ang fuguang na ito ay isang tao. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay yung batang nahanap natin. Hindi talaga anak ni Grandpa Dong. Sayang, ang dami nating ginawa pero wala rin. Siguro baliw na si Duhai, bumili ng dugo para sa ibang tao. Hindi ko rin maintindihan yon. Sandali lang. Baka hindi pa alam ni Duruhai na ang nakabaon doon ay hindi kanilang anak. Sinasabi mo ba na may nawala na bagay sa tao? Kahit si Duruhai hindi alam. Yung taong nagpalit ng bagay sigurado na nasa paligid ni Duruhai. At tiwala siya dito. Baka nga noong libing nandoon na yung tao. Nagsalita na siya. Zhao. Lolo Chai Zhao. Kung talagang nagpalit ng kumpanya, kaya't ang pinakaligtas na lugar ay umuwi na. Tara, bilisan natin. Dahil nandito na tayo, kailangan nating isara ito. Bawat isa ay may sariling kwarto. Mag-ingat. Bumagsak. Sushi. Iyon ay mula 7 ng gabi hanggang 9 ng gabi, di ba? Walang pahintulot, basta na lang pumasok sa bahay ng iba. Anong klaseng asal ito? Hindi naman kailangan, Mga kakilala lang ito. Huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Hehe, bitawan mo ako. Bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ay. Bata, bitawan mo ako. Maniwala ka, susumpain ko kayong lahat. Sige, subukan mo, Lalaki, tinalikuran mo kami. Sabihin mo kung saan nakatago ang anak ni Dui Wei. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niyo. Kagabi may magnanakaw na pumasok sa sementeryo para magnakaw. Pero kayo ang gumawa niyan. Lene. Hindi naman kayo natatakot, Kaya kahit maghukay ng 3 talampakan, hahanapin ko ito. Nahanap na. Nahanap na. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang ibalik ito. Ang batang ito ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang ina. Mag-ingat kayo na hindi kayo mahuli nila. Ibigay natin ito sa kanya. Ipadala ito kay mama. Sa ganitong paraan, hindi sila makakapag-abala. Napakasama. Sabay silang namatay ng kanyang ina. Sa pagkikita nila, sobrang pagdurusa ng mga tao. Kaya nyo bang harapin ang mga kahihinatnan na ito, kayong 3 bata? Kaya nyo bang harapin? Huwag mo akong takutin gamit ang mga misteryosong bagay na ito. Ito ay bunga ng mga kasalanan nyo at ni Duruhai. Noong una, sobrang nagtitiwala kami sa iyo.
Hindi ka man lang tumulong. Sa halip, ibinenta mo kami ng lubusan. Bakit hindi mo isipin? Nagawa ko bang saktan kayo? Kung hindi dahil sa akin, hindi mo sana nakuha ang 2 lalagyan ng abo. Maaari mo bang mapalitan si Meng Yifan? Hoy, sinasabi ko, hindi ka nakapatay ng mga kapatid natin sa special team. Ginugulo mo pa ang aming hukuman. May karapatan ka pa. Kaya inaamin mo na. Kasama ka rin sa plano kay Duruhan. Sabihin mo, naglagay ka ng ganitong laro. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Wala akong sasabihin. Matanda, sabihin mo ulit, anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko sa'yo, hindi sila mangahas na patayin ka. Kaya ko, bibigay ako sa'yo ng 3 segundo para makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Saksakin kita. Tingnan natin kung ilang saksak ang kaya mong tiisin. Sabihin mo, mayroon ako. Na makakapagpatunay na si Duruhay ay si Te Zengxian. Ang bagay na ito ay tiyak na makakapagpahamak sa kanya. Anong bagay? Siya at ang kanyang ama ang nag-uusap. Na nagpapatunay na si Duruhay ay si Te Zengxian. Sinasabi ko, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ako, Lola, hindi kita kailanman gaguhin. Bakit ka ganyan? Gusto mo ba akong patayin? Sige, tanungin kita. Nakita ko. May isang safe sa lounge. Maaari kong buksan ito. Nang nag-imbestiga ako noon, natagpuan ko ang mga liham na yon. Kasalukuyan, kailangan akong makipag-usap kay Duruhay. Kaya pinabayaan ko na ang pagkuha ng ebidensya. Sa club ni Duruhay, hindi masyadong marami ang tao. Kung nagtitiwala kayo sa akin, magtulungan tayo. Para makuha ang mga liham at pabagsakin siya. Makipagtulungan ka sa akin. Sa katunayan, ibinenta mo kami sa pamamagitan ng sinabi mo kanina. Ay, 15 taon na ang nakalipas, naganap ang isang sunod-sunod na pagpatay sa katabing lungsod. 7 tao ang namatay. Sa tingin ko, alam niyo kung ano ang sinasabi ko. Ako ay isa sa mga biktima na mayroong pamilya, kaya ang pamilya na yon ay may apelyidong Zhao. Ang pangalan niya ay Zhao ano? Zhao Zimo. Hindi naniniwala. Sige, tingnan niyo. Naniniwala ba kayo sa sinabi niya? Sobrang malinaw ang sinabi niya. Hindi mukhang peke. Pero iyon ay teritoryo ni Duruhay. Ngunit kung may daya, hindi ito ganoon kadali. Kailangan pa rin nating pumunta. Ngunit kahit ano pang mangyari mamaya, kailangan magtiwala tayo sa isa't isa. At hindi tayo dapat magtiwala kahit kanino, kabilang na. Maligayang pagdating. Ay, Ginoo Qi, kayo po ay dumating. Ang mga panauhin pong ito ay mga binata na dinala ko dito para maglibang. Magpakilala at makilala ang lugar. Ay, sa hinaharap, lagi po kayong mag-ingat sa mga panauhin. Lahat ng gastusin ay may utos na mula kay Ginoo Du. Sasagutin na niya lahat. Siyempre, ito ang unang beses namin dito. Gusto ko rin sanang ipakita ang ating boss na si Du ang ating pakikitungo. Magdala ng ilang tao para maglibot. Di na kailangan, pamilyar na ako dito. Ikaw na bahala, magpahinga ka na. Sige po, Ginoo, kung may anumang kailangan, tawag lang po kayo. Ikaw na bahala, magpahinga ka na. Ay. Napakalaking lugar na ito, wala man lang security. Ganito ba talaga kadalawang isip si Duruhay sa kanyang teritoryo? Ilang tao ang may lakas ng loob na magtangkang makialam dito? Ang mga waiter na yon, sila ay mga bihasang tao. Kapag may nagkagulo, agad kang mawawala ng walang bakas. Ang itaas na palapag ay teritoryo ni Duruhay. Yung mga sulat na yon, maaaring nasa isa sa kanyang mga silid. Mukhang talagang wala si Duruhay sa bahay. Senor Sid, bakit mo lang pinatamaan yung balikat ng manager kanina? At pinindot pa ng 2 beses. Lenny, patay na ang lolo ko. Medyo matalino kayo. Pero hindi pa rin sapat.
Paano ka pwedeng basta-basta maniwala sa sinasabi ng iba? Kayo po. Muling nagkita tayo. Talagang hindi ko makakalimutan ang ilang sa inyo. 杜某人念念不忘， Haha. Haha, kung nandito na kayo, manatili na kayo dito. 都留在这儿吧。 Zhao Laoqi. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Si Ginoong Qi ay kaibigan ko. Itinuturing akong espesyal na bisita. Hindi ba kayo naiinip na isipin na tutulungan kayo ni Ginoong Qi 七爷会帮着你们。 para labanan ako? Ah, matagal nang pinatay ng matandang ito ang anak mong abo. Binawi na niya ang buhay niya. May kapalaran na siya. Sa oras na ito, malamang na mas gusto nang mamatay kaysa mabuhay. Noong nakaraang gabi, kayo pa ang mga hayop na ito. Binukbok niyo ang libingan ng anak ko. Di ba napakabata pa niya? 这么年轻， Isa pa siyang bata. Kahit ang kanyang abo, hindi niyo ba ito pinapalampas? May nasabi ba akong mali? Nasa sasakyan nila ang abo ni Ginoong Du. 就在他们开来的车上。 Nahuli na silang may kasalanan. Maaari kang magpadala ng tao para mag-verify. Hanapin mo ang susi ng sasakyan sa kanila. Ihatid mo ang 3 hayop na ito at pakainin ang mga aso. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Sino ang papasok, siya ang mamamatay. Pumasok. Wow. Sino pa ang nandito? Ayos, bata. 小子， May kakayahan ka. Ngayon, gusto kong makita kung gaano ka talaga kagaling. 到底有多厉害？ Sugod. Uy, dito ka. Talagang kakaiba ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko. May nanggugulo sa teritoryo mo. Suxeotian. Suxeotian. Shimin. Alam mo, 认识， Zaifeng Lin Zaifeng. Ang underground na emperador ng lungsod, boss ni Lin Zaifeng. Isa siya sa mga kapatid ko. Oh, 哦， anong coincidence? Lumabas ang mestro mula sa templo ng Dragon King. Brother Song, respeto kita, tunay kang lalaki. 是条汉子。 Ngayon, dahil kay Zaifeng, hindi na kita pakikialaman. Pero kailangan mo rin magpakita ng respeto sa akin. Simula ngayon, 你也得给我一个面子。 magkahiwalay kayo ng dalawang ito. Ituring mo na lang na walang nangyari. 界限， Ipagpalagay mong hindi ito nangyari. 我就当没发生过。 Mag-isip ka mabuti. Tungkol dito, hindi ka mag-ulat. Anong kinalaman nito sa'yo? 关系， Kung hindi dahil kay Chen mo na hinila ka sa ganitong sitwasyon, 拖下水， hindi ka sana napunta sa ganitong kalagayan ngayon. 死的境地， Ano nang sinasabi mo tungkol sa pagkakaibigan? 兄弟情谊， Alam ko na ang lahat tungkol sa'yo. 我全都知道。 Gusto mo lang maging hepe ng 我就是 pulis. 想当警。 Maliit na bagay lang yan sa ating lungsod sa ganitong maliit na lugar. 但是这种小地方 Walang bagay na hindi ko, si Duruhay, kayang ayusin. 不成的事儿。 Ay, Chiner. Narinig mo ba ang sinabi ni Ginoong Du kanina? Huwag ka nang magpakabobo. May mga bagay na dapat mong pag-isipan ng mabuti. Sino ang tunay na nagmamalasakit sa'yo? Isa-isa kayong lumapit. Song Xiaoshan. Anong ginagawa mo? Kapatid tayo, di ba? Hahaha. At mayroon pa. Huwag kalimutang sa kulungan. 在看守所里 Ano ang mga sinabi ng mga tao ko sa'yo? 跟你聊过些什么？ Kumain ka.